Hinamak na manugang. Kabanata 247. Dumating si Alex Dixon sa hotel. Dalawang hanay ng mga bodyguard na nakaitim na suit ang nakatayo ng maayos sa pintuan ng silid. Nang makita siya, yumuko agad ang mga bodyguard at sabay-sabay na sumigaw, "Hello, Master Dixon." Ang mga taong ito ay dinala lahat ni Dulong. Bahagyang tumango si Alex Dixon at sinenyasan silang pumasok. Humakbang papasok siya sa silid. Pagbukas niya ng pinto, isang alon ang narinig mula sa loob. Nang makita ang eksena sa kanyang harapan, si Alex Dixon ay hindi namamalayan na kumunat ang noo. Ito ay talagang masyadong magulo. Nakita niya si Megan Lewis na nakayakap kay Sun Hu at ilang malalakas na lalaki, na gumagawa ng mga bagay na hindi mabata. Parang nabaliw na rin si Mark Lewis. Nakakabaliw ang kanyang mga mata habang nakayakap sa isang malakas na lalaki. Pareho silang natatakpan ng mga sugat. Sila ay binugbog ng itim at asul, at ang eksena ay hindi mabata. Si Dulong ay parang isang emperador, dahan-daang nakaupo sa isang upuan at hinahangaan siya. May kamera din sa mesa, at kasalukuyan itong kinukunan. May hawak na latigo ang katabi niyang bodyguard. Paminsan-minsan, hinahampas niya ng malakas ang mga ito, dahilan para mapasigaw ang isang grupo ng mga tao. Nang marinig ang ingay, lumingon si Dulong. Nang makita niyang papalapit si Alex Dixon ay agad itong tumayo ng may paggalang at yumuko sa kanya. Nagtaas-baba si Alex Dixon at nagtanong, anong nangyari sa kanila? Mabilis nang umiti ng paumanhin si Dulong. Boss Lin, inusisa ko na ang 2 taong ito. Hindi ko inaasahan na magkakaroon sila ng napakaraming problema sa kanilang likuran. Para matulungan kang mailabas ang iyong galit, tuturuan ko sila ng magandang aral at babayaran ko sila ng aking mga ngipin. Pagkatapos niyang magsalita ay agad siyang nagbigay ng matengkad na ulat. Matapos pakinggan ang mga salita ni Dulong, kumunat ang noo ni Alex Dixon. Sa nang pagpapahirap ni Dulong, naglabasan ng maraming bagay ang magkapatid. Bukod sa pagpatay sa kanya sa likod, nagtanong din sila tungkol sa isang bagay. Sa katunayan, pinaghihinalaan na ni Alex Dixon ang bagay na ito noon, ngunit hindi niya ito inimbestigahan ng detalyado. Iyon ang panununog sa Haicheng. Sina Mark Lewis at Megan Lewis ay pinahirapan ni Dulong. Para mabuhay, talagang nilantad nila ang isa't isa. Si Renfeng ay nalinlang ni Megan Lewis. Pagkatapos noon, kinidnap siya ng magkapatid at itinapon sa basement. Sinunog pa nila ang exhibition hall. Tungkol naman sa kasalukuyang estado ng magkapatid, si Dulong ang naghiganti para kay Alex Dixon. Matapos malaman na may pakanan silang dalawa laban kay Jane Lewis, ibinalik na lamang niya ang pabor sa pamamagitan ng kanyang mga ngipin at pinainom ng gamot ang magkapatid at ang ilan sa kanilang mga upahang tulisan. Ngayon na ang mga nakapagpapagaling na epekto ay sumiklab, ang grupong ito ng mga tao ay nagsama-sama at nagsimula ng isang magulong labanan. Magalang na humingi ng tagubilin si Dulong, Master Dixon. Ano ang gusto mong gawin sa kanila? Nag-isip sandali si Alex Dixon. Noong una, gusto niyang pilitin ang mga kapatid ng Lewis, ngunit pagkatapos magtanong tungkol sa Ren family, nagbago ang isip niya. Sa anumang kaso, pupunta si Renan sa Jinling. Noon, marami siyang natulungan sa Haicheng. Ngayon, binalak niyang iwan ang magkapatid sa Ren family. Bantayan mo sila. It'll be useful when the time comes. Sabi ni Alex Dixon. Ayaw na niyang makita ang magulong eksena sa kwarto. Tumalikod na siya at naglakad palabas ng hotel. Tuldok. Pagkalabas ng hotel, dumiretso si Alex Dixon sa bahay. Bago pumasok sa bahay, nag-alinlangan siya ng ilang segundo. Hindi niya alam kung ano ang sinabi ni Qin Yuwei sa kanyang asawa. Nauna lang siyang pumasok sa bahay. Itinulak ni Alex Dixon ang pinto at pumasok sa kwarto. Nakita niya si Jane Lewis na bumababa mula sa itaas, at nagtama ang kanilang mga mata. Bumilis ang tibok ng puso niya at mabilis niyang isinara ang pinto. Naghanap siya ng sasabihin at nagtanong, umalis na si Yuwei. Matagal na siyang umalis. Bahagyang ibinuka ni Jane Lewis ang kanyang bibig at gumamit ng tuwalya para panasan ang kanyang basang buhok. Naligo lang siya at nakasuot ng pantulog. Napangiti si Alex Dixon at lumapit. Kinuha niya ang tuwalya sa kamay nito at tinulungan ang asawa na panasan ang buhok nito.
Habang nagpupunas, maingat niyang tinanong, ano ang sinabi mo kay Yue? Wala. Walang ekspresyon ang magandang mukha ni Jane Lewis at walang pakialam ang ekspresyon nito. Gayunpaman, kung gaano siya kumilos sa ganoong paraan, mas nakaramdam si Alex Dixon na hindi sigurado. Lalong lumakas ang tibok ng puso niya. Sa oras na ito, biglang ibinuka ni Jane Lewis ang kanyang bibig at sinabing, alam ko na ang tungkol sa bagay sa pagitan mo at ni So Ching-cheng. Natigilan si Alex Dixon at agad na nakaramdam ng kirot sa kanyang anit. Hindi kaya sinabi sa kanya ni Qin Yue ang lahat tungkol sa kanya. Sa mga sandaling ito, narinig niyang nagpatuloy si Jane Lewis, speaking of which, medyo nakakaawa rin si Boss Su. Pagkasabi noon ay napabuntong hininga pa siya. Natarante si Alex Dixon. Si Su Ching-cheng ay mayaman at makapangyarihan, at siya ay magandang Ching-cheng. Kahit na gusto niya ang buwan sa langit, kaya niyang gumawa ng rocket para mabunot ito. Pero nakiramay talaga ang asawa niya sa sikat na Boss Su. Kakaiba. Mahinang sinabi ni Jane Lewis, sinabi na sa akin ni Yue ang tungkol sa pakikipag-ugnayan mo at ng Su family. Biglang kinabahan si Alex Dixon at agad na nagpaliwanag, Jane, ito. I will explain to you in the future. Bago siya matapos pinutol siya ni Jane Lewis, hindi na kailangang magpaliwanag. Ang pakikipag-ugnayan sa pagitan mo at ng Su family ay itinakda ng mga matatanda ng magkabilang partido. Wala itong kinalaman sa iyo. Gayunpaman, kinansela mo ang engagement. Pagdating sa Jinling para pakasalan ako, si Su Ching-cheng ay naging katatawanan sa kabisera. Maaari lamang siyang lumayo sa Jing City at pansamantalang lumayo sa limelight sa kabisera. Lahat tayo ay babae. Naiintindihan ko ang kanyang nararamdaman. Yun lang. Kinakabahang tanong ni Alex Dixon. Tumango si Jane Lewis at sinabing, kung makikita kong muli si So Ching-cheng sa darating, hihingi ako ng tawad sa kanya sa ngalan mo. Hindi alam ni Alex Dixon kung tatawa o iiyak. Ano ang nangyayari? Para siyang naging bagay na pinag-awayan ng dalawang babae. Kasal siya sa kanyang asawa at talagang masama ang loob nito sa kanyang karibal sa pag-ibig. Gayunpaman, ipinakita rin ito na mabait si Jane Lewis at ayaw niyang may masaktan ng iba dahil sa kanya. Pupunasan ko ang sarili ko. Hiniling sa akin ni Yue na ipasa ang mensahe at sabihing nagpapasalamat siya sa iyo. Nakita ni Jane Lewis na hindi na matamlay ang puso niya nang makita niyang pinunasan ito. Kinuha niya ang tuwalya at naglakad papunta sa kusina. Nang lumakad siya sa pintuan, huminto siya at lumingon kay Alex Dixon na may pasasalamat sa kanyang mga mata, kung hindi dahil sa iyo, natatakot ako na sana ay nagawa ko na. Nang magising sila ni Qin Yue sa umaga, nabawi nilang dalawa ang kanilang pakiramdam at nalaman ang nangyari kahapon. Sa kabutihang palad, nailigtas sila ni Alex Dixon sa kritikal na sandali. Nagdaan ang dalawa sa hirap at hindi na sila magkaaway kaya't nagkaroon sila ng mahabang pag-uusap. Sinabi sa kanila ni Qin Yue ang maraming bagay tungkol kay Alex Dixon. Sinabi niya na talagang nagnenegosyo ang kanyang pamilya at mayroong pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga matatanda at ng Su family. Gayunpaman, ayaw ni Alex Dixon na makontra sa isang kasal, kaya tumakas siya sa bahay dahil sa galit. Nang maglaon, nakilala niya ito at nagpakasal. Gayunpaman, napakagaan ng pakiramdam ni Alex Dixon pagkatapos niyang umalis. Si Su Ching-cheng, na naninirahan sa Jing City, ay itinuturo ang lahat sa kanyang likuran. Siya ay orihinal na isang nangungunang kagandahan, ngunit ang kanyang kasintahang babae ay biglang tumakas, na naging sanhi ng mga alingawngaw sa buong lugar. Ang ilang mga tao ay nagsabi na siya ay isang tigre, at ang kanyang paninibugho ay naging pagnanasa, na tinatakot si Alex Dixon. Sinabi rin ng ilang tao na may tinatagong sakit si Su Ching-cheng. Ayaw magpakasal ni Alex Dixon sa isang may sakit, kaya tumakas siya sa bahay. Sinabi pa ng ilang tao na si Su Ching-cheng ay isang transsexual. Anyway, napakaraming iba't ibang uri ng tao, at lahat sila ay sinisiraan siya. Nang marinig niya ang mga bagay na ito, hindi maiwasan ni Jane Lewis na makaramdam ng bakas ng pakikiramay kay So Ching-cheng. Bilang karagdagan, si So Ching-cheng ay matagal nang nasa Jinling at hindi siya pinuntahan, kaya mas maganda ang kanyang impresyon sa kanya. Kasabay nito, nakaramdam din siya ng guilt.
Sa orihinal, si Alex Dixon ay dapat na isang pares ni Su Ching-cheng, ngunit tila siya ay namagitan sa huling minuto. Nang marinig ni Alex Dixon na hindi ibinunyag ni Ching Yue ang kanyang background at binanggit lamang niya ang pakikipag-ugnayan sa pagitan nila ni Su Ching-cheng, nakahinga rin siya ng maluwag. Sa anumang kaso, ang bagay na ito ay kailangang ipaliwanag sa kanyang asawa sa madaling panahon. Laminggo-linggo siya sa silid at nagtanong, hindi pa ba bumalik si nanay? Kakagawa lang ni Helena ng eksena sa bangko. Kapag bumalik siya, tiyak na magdudulot ito ng kaguluhan. Umiling si Jane Lewes. Sa sandaling ito, ang tunog ng pagkaka-unlock ng kandado ay nagmula sa pinto. Si Helena, kasama si Albert Lewes, ay sumugod na puno ng galit ang mukha. Nang makita niya si Alex Dixon sa bahay, agad siyang sumigaw ng mahigpit. Anak, sumama ka kay Alex Dixon sa Civil Affairs Bureau ngayon at kunin mo na ang divorce certificate. Kabanata 248. Natigilan si Jane Lewes at agad na walang magawa. Nay, ano na naman po ang nangyari sa inyo? Wala po si tatay sa ospital at hindi na ospital. Natakot lang ang papa mo at hindi gumastos para manatili sa ospital. Tsaka gusto pa niyang magtayo ng antique shop. Galit na natapos na magsalita si Helena at sinamon ng tingin si Alex Dixon. She scolded, nagpanggap na mayaman sa bangko ang kawawang ito ngayon lang, at nawalan ako ng mukha. Hindi ko na kaya ang buhay na ito. Kung hihiwalayan mo siya, hahanap ako ng mayaman na asawa para sa iyo. Hindi na nakayanan ni Albert Lewes na nakatayo sa likuran niya. Kumunot ang noo niya at sinabing, mali lang ang bank system at mali ang balanse ng bank account ni Alex. I think you are making a big deal out of nothing. What big deal? Muntik na akong mahuli ng bangko bilang magnanakaw. Nakita ni Helena na nakatingin talaga si Albert Lewes kay Alex Dixon at mas lalo siyang nagalit. Talagang walang magawa si Jane Lewes. Kapag nagalit ang sarili niyang ina, hihiwalayan niya si Alex Dixon. Hindi ito ang unang pagkakataon. Bumulong siya kay Alex Dixon, bumalik ka muna sa kwarto at lumabas ka kapag kumalma na si mama. Alam din ni Alex Dixon na nabaliw na naman si Helena. Tumango siya at tumalikod para maglakad papunta sa kwarto. Papasok na sana siya sa kwarto, isang malakas na ingay ang biglang nagmula sa pinto. Bang bang bang. Buong lakas na kumakatok sa pinto ang mga tao sa labas, tila naiinip na. Galit pa rin si Helena at agad na binuksan ang pinto ng galit. Akmang papagalitan niya ang isang tao, bigla siyang tumangala at nakita niya si Old Lady Lewes. Natigilan siya ng ilang segundo at saka mabilis na nambobola. Ma, bakit ka nandito? Masiglang sabi ni Old Lady Lewes, ito ang bahay ng anak ko. Pwede akong pumunta kahit kailan ko gusto. Kailangan ba kitang tanungin? Naninigas ang mukha ni Albert Lewes at parang nahihiya. Nakagawa na siya ng malinaw na linya kasama ang Lewes family. Bakit dumating ang matandang ginang? Bumantong hininga si Old Lady Lewes at hindi pinansin si Helena. Tinulak niya si Helena at pumasok sa kwarto. Sa kanyang likuran, si Lewes Yikian ay sinusuportahan din ng isang miyembro ng pamilya Lewes. Pumasok siya ng mapula ang mukha. Sa likod niya, talagang sinusundan siya ni Lewes Mingfeng. Naroon din ang ikatlong tiyuhin, si Lewes Mingkon, at higit sa 100 miyembro ng pamilyang Lewes. Ang sala ay orihinal na napakaluwang, ngunit pagkatapos na sumuko sa isang malaking grupo ng mga miyembro ng pamilyang Lewes, ito ay napakasikip na hindi man lang sila magkakilala. Kumunot ang noo ni Alex Dixon at sumulyap sa labas ng pinto. Nakita niya ang malaking grupo ng mga tao sa labas. Lahat sila ay miyembro ng pamilya ni Lewes, at mayroong hindi bababa sa 40 hanggang 50 sa kanila. Ang mga taong ito ay may mga mapagmataas na ekspresyon sa kanilang mga mukha, at mukhang narito sila upang tulugan ang pamilya Lewes. Hindi alam ni Jane Lewes ang gagawin, ngunit nang makita niya ang sitwasyon, lumubog ang kanyang puso. Pinilit niyang kumalma ang sarili at nagtanong, maaari ba akong magtanong kung ano ang problema? Hindi man lang siya nilingon ni Lewes Yikian. Mabilis na inilipat ng isa sa mga miyembro ng pamilya Lewes ang isang upuan at inilagay ito sa gitna ng bulwagan. Umupo siya sa upuan na may arrogant na ekspresyon. Nagmamalaki din si Old Lady Lewes at umupo sa tabi niya.
Tumayo si Lewis Mingfeng sa likod niya na puno ng puot ang mukha. Ang mabangis niyang titig ay parang may gustong kainin. Bumilis ang tibok ng puso ni Helena nang makita ito. Nawala na ang dati niyang kay-abangan. Nakangiting tanong niya sa matandang ginang, "Nay, napakaraming Lewis family ang nandito ngayon. May mali ba?" Pa. Malakas na hinamples ni Old Lady Lewis ang mesa at galit na sinabi, "Ang pamilya ng aking Lewis ay hindi ganoong kalubhaan ang sitwasyon sa loob ng maraming taon. Hindi ko inaasahan na kayo ay mas masahol pa sa mga ahas at mga alakdan. Inilayo ninyo ang aking apo at apo. Ngayon, pumunta si Chen dito para kumatawan sa patriarch at magdaos ng family meeting." Pagpupulong ng pamilya. Laking gulat ni Albert Lewis kaya nanginginig ang buong katawan niya. Humiwalay na siya sa Lewis family kasama si Old Lady Lewis. Pero hindi biro ang family meeting. Gaganapin lamang ito kapag may nangyaring malaking bagay sa pamilya, at papunahin ito ng buong pamilya. Ang pagpupulong ng pamilya ng mga Lewis ay may sariling hanay ng mga patakaran, at maging ang batas ay hindi makontrol. Kung sila ay mapatunayang nagkasala, ang buong pamilya ay magpaparusa sa taong binatikos ayon sa mga tuntunin ng pamilya. Ang pinakahuling pagpupulong ng pamilya ay 15 taon na ang nakararaan. Isang babaeng miyembro ng Lewis ang lihim na nakipagsabwatan sa isang karibal sa negosyo ng mga Lewis para sa kapakanan ng mga serbisyo. Nakipagrelasyon pa siya sa anak ng kalaban at ibinunyag niya ang kanyang business opportunity. Galit na tumawag ang patriarka para sa isang pagpupulong ng pamilya at natukoy na siya ay isang taksil sa pamilya. Ang babaeng miyembro na ito ay pinarusahan ng parusang sinking pool. Sa ilalim ng saksi ng daan-daang miyembro ng pamilya Lewis, siya ay inilagay sa isang kulungan ng baboy at inilubog sa ilalim ng pool. Seryoso ang sitwasyon, at walang choice si Albert Lewis kundi humakbang at magtanong, "Walang kinalaman sa amin ang usapan ng apo mo." Agad na umungol si Lewis Mingfeng, "Walang kinalaman dito." Nakita ng lahat si Alex Dixon na pumasok sa Lewis Company at nasugatan ang hindi mabilang na mga empleyado. Hindi lang niya sinapak si Megan Lewis, binugbog niya rin si Mark Lewis, hanggang sa namamaga ang mukha at dinukot siya. Isang araw at isang gabi na, at hindi alam kung buhay o patay na silang dalawa. Ano? Pumasok si Alex Dixon sa Lewis Company at kinuha si Mark. Natigilan si Helena. Sa oras na ito, hindi napigilan ni Jane Lewis na nagalit siya sa malamig na boses, "Lewis Mingfeng, alam mo kung ano ang ginawa mo sa akin." Pumasok si Alex sa kumpanya ng Lewis family para iligtas ako. Nilock ako ni Mark Lewis at Megan Lewis sa madilim na kwarto. Hindi ko alam kung anong paraan ang ginamit nila para mawala ako sa isip ko. Bakit hindi mo sinabi? Nang marinig niyang sinabi ng kanyang anak ang mga salitang ito, nagalit din si Albert Lewis. Naging abala siya sa pagbubukas ng kanyang tindahan nitong ilang araw. Hindi niya inaasahan na gagawin ni Lewis Mingfeng ito sa kanyang anak. Agad siyang sumigaw, "Lewis Mingfeng, anong ginawa mo kay Jane?" Umuso si Lewis Mingfeng at nanunuyang sinabi, "Pumunta ang iyong anak sa Lewis Company para magnakaw ng mga lihim ng negosyo." Wala nang magagawa si Mark kundi ikulong siya sa bodega. Plano niyang tanungin muna siya tungkol dito. Si Jane Lewis naman ay nawawalan na ng bait, nais na niyang makipagtalik. "Wala itong kinalaman sa akin. Lewis Mingfeng, nagsisinungaling ka. Walang hiya." Sa sobrang galit ni Jane Lewis ay nanginginig siya. Malinaw na sina Mark Lewis at Megan Lewis ang gustong saktan siya, at binawi lang niya ang kanyang impormasyon, ngunit ngayon ay siya na talaga ang may kasalanan. Mariing sinabi ni Albert Lewis, "Hindi maaaring magnakaw si Jane ng mga lihim ng negosyo. Tumigil ka na sa pakikipagtalo." Magalang na sigaw ni Old Lady Lewis. "Nandoon ang lahat. Malalaman natin kung sino ang tama at kung sino ang mali." Tumango rin si Lewis Yikian at sinabing may seryosong mukha, "Ako na ngayon ang kailangan sa patriarch para magdaos ng pulong. Natural, iulat ko sa angkan na ito ay patas. Hinding-hindi ako makikinig sa mga salita ni Lewis Mingfeng ng mag-isa. Kung kasalanan talaga ni Mark Lewis, hindi ko siya mapapatawad." Nagpasalamat si Helena at mabilis nang umiti ng paumanhin, makatarungan pa rin na gawin ang mga bagay sa ngalan ng patriarch. Si Alex Dixon, gayunpaman, ay may maliit na ekspresyon at hindi umimik. "Mabuti yan.
Kinagat ni Jane Lewes ang kanyang mga ngipin at tumango. Naniniwala ako na ang gumaganap na patriarch ay tiyak na ibabalik ang aking kawalang kasalanan. Nang mahuli siya ni Mark Lewes, nakita ito ng maraming empleyado ng kumpanya. Sa mga empleyadong ito, marami rin ang malalayong kamag-anak ng Lewes family. Nakita nilang lahat. Isang bakas ng pangungutya ang sumilay sa mga mata ni Lewes Mingfeng. Itinaas niya ang kanyang ulo at tinanong ang kanyang mga angkan. Ano ang sinabi mo tungkol sa nangyari sa oras na iyon? Ang grupo ng mga angkan ay natakot at hindi nang ahas na magsalita. Mapagkaloob din na sinabi ni Lewes Yikian, lahat ay malayang makapagsalita ng walang anumang pag-aalinlangan. Ang aking ama ay ang patriarka. Siya ay nakarete sa loob ng maraming taon, at ako ang gumaganap na patriarka ng pamilya. Ito ang pulong ng pamilya ng Lewes, at kami ay sumusunod sa prinsipyo ng pagiging patas at makatarungan. Hinding-hindi tayo magiging makasarili. Sa kanyang garantiya, marami sa mga miyembro ng pamilyang Lewes ang nagsimulang gumalaw. Biglang sumigaw ang isang batang angkan, nakita ko si Jane Lewes na pumasok sa kumpanya. Ninakaw niya ang mga sikreto ng kumpanya. Kalokohan. Agad na sumigaw si Jane Lewes. Nang matapos siyang magsalita, nagsalita ang isa pang babaeng angkan. Jane, bagamat malayo akong kamag-anak ng Lewes family, nakita ng sarili kong mga mata na binugbog ni Alex Dixon si Mark. Hindi man lang kumibo si Mark Lewes bago siya nabugbog hanggang sa dumyugo ang ilong. Agad na nag-usap ang mga tao. Tama, si Alex Dixon ay patuloy na nakikipaglaban dito at nasugatan ang maraming empleyado ng Lewes Company. I don't know if Jane Lewes married to a violent man or not. It's too scary. Sinaktan pa ni Alex Dixon si Megan Lewes. Talagang walang hiya siya pagdating sa mga babae. Si Jane Lewes ang nagnakaw ng mga sekreto ng kumpanya. This is originally a family matter of Lewes family. It's fine to apologize, but I didn't expect Alex Dixon to hit someone. Kabanata 249. Natigilan si Jane Lewes nang marinig ang usapan ng mga taga-Lewes pamilya. Sa sobrang galit niya ay nanginginig ang buong katawan niya. Ikaw, kalokohan ang sinasabi mo. Hindi kaya lahat ng tao ay walang kwenta. Sumigaw si Lewes Yikian sa malalim na boses, Jane Lewes, nakita ng lahat na ikaw ang nakilala ng mga sikreto ng kumpanya. Ano pa ang sasabihin mo? Ako, hindi ko ito ninakaw. Galit at balisa si Jane Lewes. Malapit na siyang umiyak. Isang bakas ng kasamaan ang sumilay sa mga mata ni Lewes Mingfeng. Mabangis niyang sinabi, lahat ay makapagpapatoto. Kinuha ni Alex Dixon ang aking anak na lalaki at babae. Dapat siyang hatulan ng kamatayan. Matagal na siyang gumamit ng pera para sa temperatura ng kanyang mga angkan. Siyempre, tumstigo siya laban kay Jane Lewes. Nang makitang tumstigo ang kanyang mga angkan laban kay Jane Lewes, natarante si Helena. Agad siyang sumugod sa paanan ni Lewes Yikian at umiyak ng malakas. It's all Alex Dixon's fault. It has nothing to do with my daughter. Please spare my daughter. If you want to blame someone, blame Alex Dixon. What do you want? Wala akong interes sa kanya. Kumunat ang noo ni Alex Dixon. Bagamat alam niyang hindi siya paprotektahan ni Helena base sa personalidad nito, hindi niya inaasahan na ibebenta siya ni Helena. Sa oras na ito, unti-unting kumalma si Jane Lewes mula sa kanyang galit. Hindi niya inaasahan na mahuhuli ni Alex Dixon ng pribado ang mga kapatid ng Lewes. At the same time, nagulat siya at natouch. Siguradong naglabas ng galit si Alex Dixon sa magkapatid na Lewes family dahil sa kanya. Galit niyang sinulyapan ang mga tao at mariing sinabi, mabuhay man ako o mamatay, gusto kong makasama si Alex. Isa pa, inosente ako at hindi kailanman nakilala ng anumang confidential na impormasyon mula sa kumpanya. Maingay ang eksena. Hinampos ni Lewes Yikian ang mesa at sinabing, lahat, manahimik. Unti-unting tumahimik ang mga tao. Mangyaring gumawa ng desisyon sa ngalan ng patriarka, tawag ni Lewes Mingfeng. Tumango si Lewes Yikian at sinabing, ninakaw ni Jane ang mga sekreto ng kumpanya at nakagawa ng malubhang krimen, ngunit dahil miyembro siya ng aming pamilyang Lewes, ililigtas namin ang kanyang buhay. Ang parusa ay ang kanyang Chingian Company.
At lahat ng ari-arian ng mga nila dapat ibigay sa Lewes pamilya. Gusto mo ang ari-arian namin? Galit na galit si Albert Lewes. Galit na galit siya. Ito ay daylight robbery. So paano kung ninakawan kita? Si Lewes Mingfeng ay walang takot. Ilang miyembro ng pamilya ng Lewes ang sumusuporta sa iyo. Ang mga tao ay gumalaw, ngunit walang nagsasalita para kay Albert Lewes. Natuwa si Lewes Mingfeng sa kanyang sarili. Ipinaalam na niya ang mga kapamilyang ito. Pagdating ng panahon, hahatulan niya si Jane Lewes ng krimen, hatiin ang ari-arian ng pamilya ni Albert Lewes, at pagkatapos ay papatayin si Alex Dixon. Bibigyan niya ng pera ang mga taong ito. Sa mga nasa harapan nila, sino ang handang tumulong sa isang tapat na tao tulad ni Albert Lewes? Kung tungkol kay Alex Dixon, kinasusuklaman siya ni Lewes Mingfeng hanggang sa buto. Binalak niyang putulin si Alex Dixon matapos malaman ang kinaroroonan ng kanyang mga anak. Bawal hawakan ang mga gamit ko. Nag-aalalang sigaw ni Jane Lewes. Natakot din si Helena at puno ng luha ang mukha. Lumuhad siya sa harap ng matandang ginang at sinabing, "Nay, tulungan mo akong magsabi ng isang bagay." Siguradong mali si Jane. Ang paghiling na hatiin ang kanyang pera ay mas masakit pa sa pagpatay sa kanya. Malamig at walang pakialam ang mukha ni Old Lady Lewes, "Hindi ako makikialam sa bagay na ito. Sino ang humiling sa iyong anak na pakasalan ng isang dukha tulad ni Alex Dixon?" "Serves you right." Malamig na sinabi ni Lewes Yikian, "Itapon sila at bilangin ang kanilang mga ari-arian. Bantayan sila para hindi sila magkakilala ng anuman." Isang grupo ng mga tao ng Liu family ang agad na sumugod sa kanila ng agresibo. Hinawakan ng dalawang miyembro ng pamilya si Helena at kinaladkad palabas. Si Albert Lewes ay hinawakan din ng ilang matitibay na miyembro ng pamilya at idiniin sa lupa at binugbog. Iyak ng iyak si Helena at buong lakas na nagpupumiglas. Saway ni Albert Lewes na may galit sa mukha, ngunit malamig pa rin ang ekspresyon ng matandang ginang. Bakas pa sa mga mata nito ang pagkasuklam. Magulo ang kwarto. Mga iyak at sumpa na magkakaugnay. "Huwag mong bugbugin ang tatay at nanay ko." Sa sobrang galit ni Jane Lewes ay napasigaw siya at agad na sumugod. Habang nagmamadali ang isa sa mga angkan papunta kay Jane Lewes, bigla siyang sinipa ni Alex Dixon sa tiyan at pinalipad siya. "Alex Dixon, how dare you?" Hinampas ni Lewes Yikian ang mesa at galit na tumayo. "How dare you attack the Lewes family? Isa itong seryosong krimen, at hindi kita patatawarin." Agad silang pinalibutan ng mga miyembro ng pamilyang Lewes sa paligid niya ng mga kutsilyo at patpat, na nakapalibot sa kanila sa gitna. Mukhang kinakabahan si Jane Lewes. Dumating ang Lewes family ngayon. Mayroong higit sa 100 sa kanila, ngunit mayroon lamang silang 4. Wala silang magagawa tungkol dito. Si Alex Dixon ay mukhang kalmado habang hawak niya ang nanginginig na si Jane Lewes sa kanyang mga bisig. Isang malamig na aura ang lumabas sa kanyang katawan. Kahit na gustong utusan ni Lewes Yikian ang kanyang mga angka na lumapit, hindi niya nagawang ibuka ang kanyang bibig. Inangat ni Alex Dixon ang ulo, nanlamig ang mga mata habang nagsasalita. "Noon, hindi ko sinasalakay ang Lewes family dahil sa asawa ko. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko alam kung kailan kayo aasinso o aatras." Habang nagsasalita siya, malamig siyang ngumiti. May bakas ng panganib sa kanyang malamig na ngiti. Kung gayon hayaan ang Lewes family na tuluyang masira. Natahimik ang karamihan. Natigilan silang lahat sa sinabi ni Alex Dixon. Natigilan sandali si Lewes Mingfeng. Bigla siyang ngumisi at sinabing, "Alex Dixon, ano ka ba sa tingin mo? Sinisira ang Lewes family. Sa tingin mo ba makikilala mo ang ilang big shots mula sa Jinling o gusto mong umasa sa iyong mga boss?" Tumayo si Lewes Yikian na may malungkot na mukha at sumigaw, "Hindi ka miyembro ng pamilya Lewes, kaya hindi ko kailangang maging magalang sa iyo. Nagbubuga ka ng kalokohan, at sinubukan mo pang saktan ang mga kapatid ng Lewes. Ngayon, sa pamamagitan nito, ipinapahayag ko na parurusahan ko si Alex Dixon hanggang sa limitasyon. Una, baliin ang kanyang mga litid, pagkatapos ay ibalik siya sa Ancestral Hall at hatulan siya ng kamatayan. Hindi.
Nagulat si Jane Lewis at agad na tumayo sa harap ni Alex Dixon, nanlilisik si Lewis Yakian, kung maglakas loob kang kunin siya, papatayin ko kayong lahat. Nag-aapoy ang mga mata niya sa galit. Gusto niyang mamatay kasama ang kanyang kalaban. Naantig si Alex Dixon nang makita niyang pinoprotektahan siya ni Jane Lewis. Kadalasan, ang kanyang asawa ay malayo sa kanya, ngunit sa kritikal na sandali, ang kanyang asawa ay handang isakripisyo ang kanyang buhay upang protektahan siya. Jane, halika nga dito. Huwag mo nang pakialaman si Alex Dixon. Siguradong mapaparusahan siya sa pag-alis sa magkapatid na Lewis family, nag-aalalang tawag ni Helena. Sumilay ang puot sa mga mata ni Lewis Mingfeng. Umisi siya at sinabing, Alex Dixon, walang makakapagtanggol sa iyo ngayon. Ngunit pinabayaan mong ligtas ang aking mga anak, at lumuhad ka pa rin sa aking paanan. Bigyan mo ako ng 3 kautaw, at maaari kitang mamatay ng mabilis na kamatayan. Napataas ang kilay ni Alex Dixon at nakangiting sinabing hindi ngiti, sa tingin mo ba kailangan ko ng magpoprotekta sa akin? Malamig na sinabi ni Lewis Yakian, kahit magaling ka sa pakikipaglaban, kaya mong kontrolin ang biyenan, ang iyong biyenan, at ang iyong asawa. Kung maglakas loob kang umatake, babaliin ko muna ang binti ng iyong asawa. Nanlamig ang mukha ni Alex Dixon. Hindi niya gusto ang pagbabanta. Lalo na noong ginamit si Jane Lewis para banta siya. Nang si Lewis Yakian ay nasiyahan sa kanyang sarili, biglang sumulong si Alex Dixon. Itinaas niya ang kanyang braso at binigyan siya ng isang malakas na sampal sa mukha. Agad na sinampal si Lewis Yakian at bumagsak sa lupa. Isang ngipin na may dugo sa bibig ang sumambulat. Nagulat ang mga tao. Hindi na sila makabalik sa kanilang katinoan. Tinamaan talaga ni Alex Dixon ang acting patriarch. Siya ang anak ng pinakamataas na patriarka sa pamilya, at ang kanyang kayamanan ay higit pa sa 50 Lewis Company. Si Helena ang unang nanambalik sa kanyang katinoan. Napasigaw siya sa takot, Alex Dixon, baliw ka. Ito ay kakilakilabot. Matapos bugbugin ang gumaganap na patriarch, siya ay magiging pangkalahatang kaaway ng mga Lewis. Siya ay papatayin ng walang awa. Kabanata 250. Natigilan din si Jane Lewis. Hindi niya akalain na magiging ganito kalaki si Alex Dixon dahil sa kanya. Sumigaw si Helena, makinig kayong lahat. Ang bagay na ito ay walang kinalaman sa aking pamilya. Si Alex Dixon ang may gawa nito. Bumangon si Lewis Yakian mula sa lupa sa malungkot na kalagayan. Ang kalahati ng mukha niya ay namamaga na parang duguan. Wala na siyang kahangahangang paraan mula noon. Sa sobrang galit niya ay nanginginig ang buong katawan niya. Siya ay sumigaw ng malakas, Alex Dixon, nililigawan mo si kamatayan. Kahit na dumating ang ama ng Heavenly Emperor ngayon, puputulan pa rin kita. Sa pamilya ng Lewis, nagtataglay siya ng pinakamataas na dignidad. Hindi niya akalain na sa harap ng lahat ng miyembro ng pamilya niya, sa isang sampal ay ipapatumba talaga siya ni Alex Dixon. Ito ay hindi mapapatawad. Gayunpaman, malamig ang ekspresyon ni Alex Dixon at walang bakas ng takot sa kanyang mukha. Malamig niyang sabi, walang kinalaman sa akin ang Lewis family mo. Kung hindi dahil sa asawa ko, hindi ko hinahanap ang Lewis mo sa mundong ito. Tumingon siya at sinabi kay Lewis Mingfeng, hindi mo ba gustong malaman kung nasaan ang iyong mga anak? Ipapakita ko sa iyo kung ano ang ginawa ng iyong mga anak ngayon. Pagkatapos sabihin niyon, kinuha ni Alex Dixon ang kanyang telepono at tinawagan si Sung Yuluo. 10 minuto, hindi, sa 5 minuto. Kunin mo sa akin ang email ng buong Lewis. Makipag-ugnayan kay Dulong at hiling sa kanya na ipadala ang na-record na video. At ipapadala sa akin ang lahat ng mga bagay na ginawa ni Lewis Yakian sa nakaraan. Oo, young master. Magalang na sagot ni Sung Yuluo. Maliit lang ang angka ni Lewis, wala lang sa kanila. Natahimik ang karamihan. Pinigil ni Lewis Mingfeng ang kanyang hininga at pinigilan ang kanyang puot. Gusto niya talagang malaman kung nasaan ang kanyang mga anak. Saglit na tinitigan ni Lewis Yakian si Alex Dixon. Magsasalita pa sana siya nang biglang nag-vibrate ang phone niya. Binuksan niya ang kanyang telepono at nakitang nakatanggap talaga siya ng ilang video mula sa kanyang email. Pinandilatan niya ng mata si Alex Dixon at nag-aalinlangan siyang nag-click sa mga ito.
Biglang narinig ang tunog ng alon. Isang hindi magandang tingnan na video ang lumabas sa kanyang telepono. Ito ay, nagulat si Lewis Yekian sa mismong lugar. Nakita niya sina Mark Lewis at Megan Lewis sa video. Nakihalo sila sa ilang mga malalakas na lalaki, at nakakabaliw ang kanilang mga ekspresyon. Ilang saglit, tumunog ang telepono sa kwarto. Halos lahat ng miyembro ng pamilyang Lewis ay nakatanggap ng parehong mga video mula sa email ng kanilang mga cellphone. Napuno ng echo ang buong kwarto. Ang iyak ng magkapatid na Lewis ay mailalarawan bilang isang malawakang eksena sa pagmamaneho. Ang mga miyembro ng pamilyang Lewis ay pawang may hawak na mga telepono at natulala sa lugar. Tiningnan ni Lewis Mingfeng ang sarili niyang telepono. Ang kanyang lumang mukha ay naging berde at puti. Ito ay lubhang nakakahiya. Talagang nagsasaya ang mga anak niya sa hotel. Itinaas niya ang kanyang ulo at sumigaw, "Alex Dixon, anong ginawa mo sa mga anak ko?" Nagkibit balikat si Alex Dixon. "Let me explain. Hindi ko dinukot ang magkapatid na Lewis family. Tsaka sobrang saya nila ngayon. Paano mo masasabing inabuso ko sila?" May isa pang video. Sigaw ng isa sa mga miyembro ng pamilya Lewis at agad itong pinindot. Kaagad, lumabas sa video ang imahe ng magkapatid na Lewis. Namamaga ang mukha ni Mark Lewis, at para siyang maiyak habang nagpapaliwanag sa camera. I confessed everything. It was my dad and Uncle Ye Chen who found Alex Dixon and Albert Lewis family. They even planned to use Peach Blossom Rune to ruin Jane Lewis' innocence, let her be played by a group ng mga lalaki, at pagkatapos ay mag-record ng isang video upang makita nilang panuurin ang video ng kanyang asawa na nilalaro bago patayin si Alex Dixon. At saka, ang dahilan kung bakit nabangkarote ang kumpanya ng Lewis family ay dahil ginagamit namin ni Papa ang public funds. Ang mga shares na binigay sa lahat ay peke lahat. Actually, empty shell lang yan. Plano ko ring patayin si Alex Dixon, at pagkatapos ay kunin ang ari-arian ni Albert Lewis kasama ng aking ama. Ililipat ko ang mansyon at kotse ni Alex Dixon, pati na rin ang ari-arian ng Lewis family para sa sarili kong gamit. Umiyak sina Mark Lewis at Megan Lewis sa video. Lahat ng clansmen ay nakatitig sa kanilang mga phone, dead silent. Nagpumiglas si Albert Lewis na makawala at sumigaw ng galit, "Lewis Mingfeng! Lewis Mingfeng, ano pa ang sasabihin mo?" Lumuwa ang kanyang mga mata sa halos kanilang pagka-shock. Sa sobrang galit niya muntik na siyang matamba. Natahimik lahat ng mga angkan. Alam nila na sina Lewis Yekian at Lewis Mingfeng ay nasa parehong panig, ngunit para sa kapakanan ng mga iba, walang sinuman sa kanila ang piniling magsalita. Sa sandaling ito, isang malutong na tunog ang nagmula sa telepono ni Alex Dixon. Biglang nanginag ang katawan ni Lewis Yekian, at takot siyang tumingin kay Alex Dixon. May sariling black material kaya ang phone niya. Napatingin si Alex Dixon sa kanyang telepono at nagpapadala ng mensahe. Tumangala siya at sinabing may ngiti na hindi ngiti, "Lewis Yekian, yayain ang lahat na lumabas. Kakausapin kita." Naiwan din si Lewis Mingfeng. "Sa tingin mo karapat-dapat ka?" Matigas na sabi ni Lewis Yekian. Nagkibit balikat si Alex Dixon. "Fine. Dahil ayaw mo, I will let the Lewis siblings send the information to everyone's cell phones." Natarante si Lewis Yekian at mabilis na sinabi, "Teka." Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at itinaas ang kanyang kamay upang hilingin sa lahat na umalis muna. "Alex, anong ginagawa mo?" Nag-aalalang tanong ni Jane Lewis. Umiti si Alex Dixon sa kanya at sinabing, "Huwag kang mag-alala. Aayusin ko ang problema. Wala akong gagawin kay Lewis Yekian." Tara na. Natakot si Helena na baka magkagulo na naman ang kanyang anak kaya't hinayla niya ito palabas. Pagkalipas ng 5 minuto, walang laman ang sala ng Lewis family, at tanging sina Alex Dixon, Lewis Yekian, at Lewis Mingfeng lang ang natira. "Ano ang ibig mong sabihin?" Ang mga mata ni Lewis Mingfeng ay puno ng puot. Gusto lang niyang i-chop si Alex Dixon sa meat paste at ipakain sa aso. Umiti si Alex Dixon. "Hindi ba't sinabi ko lang na papabagsakin ko sa mundo ang Lewis family? Ngayon, gusto kong makita ninyo lahat sa sarili ninyong mga mata kung ano ang pakiramdam ng masira ang pamilya ninyo."
Sa tingin mo ba ay maaari mong sirain ang buong liwes sa iyong mga koneksyon? Malamig na tumikim si Lewis Yikian, ang kanyang ekspresyon ay walang katulad na sarcastic. Ang akala niya ay tinatakot siya ni Alex Dixon gamit ang itim na materyal, ngunit hindi niya inaasahan na muling nambobola si Alex Dixon. Mayroong daan-daang mga tao sa liwes, at sila ay malalim na nakaugat sa kanilang mga ugat. Mayroon din siyang 7 o 8 kumpanya, at minsan siyang naging chairman ng Chamber of Commerce. Siya ay may malaking kapangyarihan at impluensya. Not to mention a mere Alex Dixon, kahit magsanib puwersa ang ilang mayayamang tao sa Haicheng, hindi nila kayang sirain ng mag-isa. Sa sandaling ito, biglang tumunog ang telepono ni Lewis Yikian. Tumalon ang kilay niya. Nang makita niyang sekretarya niya ang tumatawag, sumimangot siya at pinindot ang speaker button. Ano ito? President Lewis, grabe. Humihikbi ang babaeng sekretarya. Yung 4 na chemical factory under the company, and the 8 raw materials merchants, biglang nag-propose lahat na i-terminate ang kontrata at hindi na magbigay ng raw materials. May mga supplier din na tumawag, gusto daw nilang i-terminate ang kontrata, and that hindi na nila gusto ang mga order natin. Paano kaya iyon? Ang mga talukap ng mata ni Lewis Yikian ay kumaibot, at siya ay labis na nabigla na tila siya ay tinamaan ng kidlat. At saka, nagbigay ka ng mansyon na walang 6 na milyong yuan sa direktor noong nakaraang buwan. Nalantad din ito. Ngayon ang mga nakatataas ay tumatawag para mag-imbestiga. Laking gulat ni Lewis Yikian kaya namutla ang kanyang mukha. Parang nawala lahat ng lakas niya. Paano ito naging posible? Siya lang at ang direktor ang nakakaalam tungkol sa bagay na ipamigay niya sa mansyon. Napakalihim nito. Bakit biglang na-expose? Si direktor na ang umamin. Sabi niya kapag hindi niya gagawin, magulo ang buong pamilya niya. Sabi niya wag mo siyang sisihin. Nabulunan ang babaeng secretary at sinabing, and those people you sent gifts to dati, tumawag silang lahat para umamin. Nagre-rehistro ang mga nakatataas. Nang inag ang katawan ni Lewis Yikian. Hindi na niya mahawakan ang phone niya. Maraming lihim na nagpapadala ng kanilang kumpanya at nagbigay pera at regalo sa mga tagagawa at iba pang kaugnay na departamento. Hindi niya inaasahan na ang lahat ng ito ay mabubunyag. Bakit ito nangyari? Baka ang mga taong ito ay ayaw man lang ng pera at mga bagay. Nabawasan pa ba ang kanilang takot na makulong? Si Lewis Mingfeng, na nasa tabi niya, ay wala ring oras para pakialaman si Lewis Yikian, dahil nakatanggap din siya ng tawag mula sa assistant ng kumpanya. Abangan ang susunod na kabanata.